The situation on the ground for residents affected by the earthquake is much worse. Supply of food and water is running low. And let's bring in mobile journal Evan Tarinque, who encountered residents in the middle of this dire situation. Evan, kamusta ang sitwasyon dyan? I understand na nagka-aftershock right before na tumayo ka dyan. Yes, no, within an hour, no, tatlong aftershocks yung naramdaman namin dito sa may Bogos City, no. Kanina, yung nauna kanina around 7 p.m. Magdalawang magkasunod na malakas, and actually ito a few minutes before tayo umere, nakaramdam kami ulit ng isa pang aftershock. So continuous yung aftershocks na nararanasan ng mga residents dito, kaya naman yung ibang mga residente dito sa labas na nung kanilang mga bahay, muna nag-i-stay, no, dahil andun pa rin yung fear na baka lumakas yung aftershocks at baka naman gumuho na yung kanilang mga tinitirhan. Pero kanina, Ses, no, nag-ikot-ikot tayo sa taga Bogo na isa pang natamaan ng matinding lindol na ito, no, at yung ibang mga residente doon nagpaskil na ng mga karatula ng kanilang barangay na inihiling ay bigyan sila ng tulong at pagkain at malinis na tubig, no. Ilang araw na rin kasi nilang tinitipid yung mga natitira nilang mga inuming tubig, no. Sa aming panayam doon sa isang residente, ipinakita pa niya nga yung natitirang isang galong tubig na pagkakasyahin pa nila, no. 5 sila sa kanilang pamilya, pagkakasyahin pa nila yung isang galong tubig na yun hanggang sa Friday, no, hanggang Biyernes o hanggang Sabado pa yan. Pero tugon naman ng LGU ng Tabogon, nakasentro naman ng relief operations sa sports complex upang masiguro ang maayos sa pamamahagi ng kanilang mga ayuda. Kaninang umaga nagkaroon na rin sila ng emergency meeting, no, ang LGU kasama ang barangay upang mailista agad ang mga apektadong pamilya. Ayon naman kay Mayor Francis Salumbiangon, prioridad ang pamamahagi ng food packs na walay pili, no, habang nakahanda na rin ang deployment of water distributors at portable purifiers, no, dahil isang ayan doon sa hinihingi ng mga residente, no, na kahit na nasa labas na sila actually ng mga kalsado, no, may hawak sila mga karatula na we need food and drinkable water, no. Sa ngayon, no, Ses, sa mga oras na to, no, nagkaroon ng 16% na supply ng kuryente, no, at pero umaasa sila na medyo matatagalan pa ang bago maibalik ang supply ng tubig dahil sa mga nasirang linya, no. Upang maiwasan naman yung mga dagdag na pinsala, pinapalikas na rin yung mga residenteng nasa mataas na banta ng landslide dahil kasi itong Tababogon medyo hilly side siya ng Cebu, no. So maraming mga bangin at talagang prone sa landslide yung ilang mga residenteng nakatira dito, no. Sa mga oras ito, actually, no, Ses, kanina nung mga bandang 5 p.m., no, nung pabalik tayo dito sa Bogon, nakita pa rin natin, hindi lang mga bata, kundi pati yung mga matatanda, no, hawak-hawak mga placard na tila nanlilimos ng pagkain at talagang pag may sasakyang dumaan na merong daladalang supply ng tubig at pagkain, talagang dinudumog, no, yung mga sasakyan ito at nagkakagulo na yung mga tao dahil ganoon sila kailangan ng mga pagkain doon, Ses. So ito, tama ba, Evan, ito yung mga pumiling manatili sa kanilang mga tahanan, hindi sila pumunta sa mga kung saan nagdudumog ang mga tao. Hindi ko sasabing evacuation center dahil parang wala ring mapuntang evacuation center, tama ba? Tama ka dyan, Ses. Ito yung mga residenteng hindi iniwan yung kanilang mga tahanan, no. Basically kasi ang ginagawa nila, sa labas sila ng bahay nila nakatambay, nagpapahinga at nagpapalipas ng oras, no. Dahil actually merong mga evacuation center na napuntahan tayo kanina, pero karamihan doon sa mga evacuation center na to mga eskwelahang na natamaan din nung paglindol, no. Makikita doon sa loob ng evacuation center yung mga pader ng ilang mga classroom doon bumagsak din, no. So basically, kasi hindi tuloy-tuloy pa rin kasi yung mga aftershocks na talagang nararanasan. Hindi lang dito sa Bogot, pati na rin doon sa ibang pang parte ng Cebu. Kaya yung ibang mga residente, mas kampante sila na sa loob ay sa labas sila ng bahay muna mamalagi dahil yun nga,
Ang kinakatakot nila, baka matrap daw sila sa loob ng kanilang bahay sa oras na magkaroon ulit ng malakas na paglindol. Okay, so ang kailangan talaga pinaka-basic need, tubig. Maraming salamat sa iyo, Mobile Journal, Evan Tarinque. You keep safe.